Tama ang sinabi mo. Hindi maikakaila ang katotohanan na may mga taong nasaktan si Tom. Ngunit hindi sinasadya ni Tom na makasakit sa mga tao. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, may mga pagkakataong nagkakasabay o nagtatagpo ang iba't ibang pangyayari nang hindi sinasadya at nagreresulta ito sa pagbabago ng katotohanan. Tingnan mo ito. Ito ay larawang kuha mula sa isang kamerang malapit sa lugar ng aksidente. Ipinapakita nito ang huling sandali ng matandang babae bago siya tamaan ng baseball bat ni Tom. Sa madaling salita, ito ang innocence item na inihanda namin. Sa mga mata ng matandang babae na ito, nalalantad ang buong katotohanan. Oh! Tumutugon ang kontrata! Hinahatulan nito ang innocence item. Lumalabas ang dark matter. Master, bilis! Higupin mo na! Sa pamamagitan nito, babalik ang iyong orihinal na kapangyarihan. Sige. Huwag mo akong patawanin. Bago iyan, uunahin ko nang patayin siya. Akala ko wala nang maniniwala sa akin. Pakiramdam ko, tama lang na mapunta ako sa impyerno. Pero naniwala ka sa akin. Maraming salamat, Kukabara. Tom, Kiyahaha! Tumutunog ang luha sa mukha niya. Nakakadiri naman. Sa wakas, nakabalik ka na. Bilang dakilang demonyo sa mundo ng mga demonyo. Master, sapat na iyan. Hindi na kailangan magsayang pa ng higit sa naibigay mo na. Nawala na ang kasalanan ni Tom. Digisan na natin umalis dito. Kung hindi mo titigilan ang paggamit ng kapangyarihan mo, mawawalan ng saysay ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan natin hanggang ngayon. Master! ayaw ko. Jay, nakabalik ka na pala sa tunay mong anyo. Ano naman ngayon? Kung iiwan natin si Tom, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng babaeng ito sa kanya. At saka, ngayon ay nagbalik na ako sa ganitong anyo. Hindi mo ba gustong magsaya pa ng husto? Hindi ba, Maya? Buset! Buset! Kapag nagpatuloy pa ito, ilalabas ko na ang buong kapangyarihan ko. Kahit pa maubos ang lahat ng aking dark matter para ipadala ka sa impyerno. Pen, sword, unlock. Yeah! Ako, si Kukabara, abogado mula sa mundo ng mga demonyo, na nagsasalita tungkol sa kasalanan ng aking kliyenteng si Tom, ay nagpapatunay na ang kanyang mga ginawa ay hindi sinadya at ang kanyang hatol na ipadala sa impyerno ay dapat ipawalang bisa. Sa ngalan ng aking kliyente, ako ay narito upang ipahayag na siya ay inosente. Ang pasasalamat mo sa akin ay hindi ko naman talaga dapat tanggapin, Tom. Sa mga oras na iyon, may kaunti pa rin akong pagdududa sa'yo. Pasensya ka na tungkol doon. Hindi ka naman talaga mukhang demonyo. Hoy, gumising ka. Hi, Ang lugar na ito ay muntik na iyon. Kung nagkamali lang ng kahit kaunting bahagi ng 1 pulgada, patay ka na sana. ha!
Patay na ako. Ang sakit ng ulo ko. Si kamatayan. Patay? Namamalikmata ka ba? O kung ano? Pumunta ka sa ospital. Namamalikmata. Lahat ba ng iyon ay guni-guni lang? Panaginip lang ba yon? Iyong mga tao. Bago ako bumangga, hindi ko sinasadyang matamaan ang ilang tao. 3 sila. Tumawag ka ng pulis na ambulansya. Pahiram ng cellphone mo. Ginang, ayos ka lang ba, Ginang? Kapag napatunayan mo na inosente ang isang makasalanan na hinatulang ipadala sa impyerno, tinibigyan ka ng kakayahang ibalik ang oras bago pa siya mapatay. Sa mundong ginagalawan ng mga tao, hindi ka maaaring basta-basta humusga ng padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Hindi ako maaring basta-basta humusga kay Master. Ang baliw na ito. Saan na napunta ang usapan tungkol sa pagbabalik sa puset na mundo ng mga demonyo? Naririnig kita, buset ka. Ano yung sinabi mong baliw ako? Wah, ano ito? Mga palaka? Nahuhulog ang mga palaka mula sa langit. Posible kayang dahil hindi tayo nagsagawa ng seremonya para sa libing ng palakang namatay kanina. Takbo, bitsura. Hindi ko pa rin naintindihan ang mundong ito. Ito na ba ang katapusan ng mundo? Mga minamahal na manonood, sa kasalukuyan ay may nahuhulog na maraming palaka mula sa langit. Ang tinatawag na ulan ng mga palaka ay nagaganap. Ayon sa mga pag-aaral, ang ganitong kababalaghan ay may posibilidad na nangyayari lamang ng 1 beses sa bawat 60 milyong pagkakataon. Bilang isang siyentipikong kababalaghan,